Sa kabila ng maraming misteryo sa mundo, ay ninanais pa rin ng mga eksperto na hanapin ang kasagutan. Wala pa ring matibay na konklusyon tungkol sa buhay ng ibang nilalang. Subalit sa buong mga taon, ay may mga ilang ebidensyang kailangang tingnan mula sa klasipikadong dokumento. Kaya mula sa sekretong vault ng FBI hanggang sa insidente sa Pennsylvania, ay narito ang mga pruweba na tunay ngang nabubuhay ang mga alien. Number 10. Vault ng FBI. May malalaking organisasyon sa buong mundo ang nagtatago ng mga pribadong impormasyon mula sa publiko. Kadalasan kapag may itinatago ay mas malaki ang posibilidad na mapapansin ito ng mga tao. Kaya siguro agad bumulaga ang publiko sa mga dokumentong inilabas ng FBI na may kinalaman sa UFO. Ilang taon na ang lumipas mula nang ibinunyag ng FBI ang vault, isang pribadong silid na naglalaman ng mahigit 6,700 na dokumento. Sa loob nito, makikita ang mga pribadong dokumento na tumatalima sa ilang kahangahangang paksa. At oo, kabilang na dito ang UFO. Sa pagsusuri sa mga files, maraming ulat at investigasyon na may kinalaman sa mga pagmamasid at pagkakasalubong sa UFO ang maaring makita. Mula sa mga guhit ng kakaibang sasakyang panghimpapawid hanggang sa mga pahayag ng mga mamamayan. Kung ang isang mataas na organisasyon ay naglalaan ng mga resources sa mga pagsusuri na ito, hindi ba't nagpapahiwatig ito na importante ang paksang ito? Ang mga pamahalaan sa buong mundo ay nagtatago rin ng kanilang sariling mga set na mga files ng UFO. Marahil sa mga walang katapusang pahina, naroon ang bahagyang katotohanan na naglalantad ng kung ano ang tunay na nangyayari sa labas. Bago tayo magpatuloy, ay pakipindot naman ang subscribe button at i-click ang notification bell para updated ka sa ipapalabas kong video. Number 9. Ang insidente sa Falcon Lake. Si Stephen Milak, isang mananaliksik, ay nagsusurvey malapit sa Falcon Lake, Manitoba noong Mayo 20, 1967. Habang hinahanap ang kanyang kwarto, bigla niyang napansin na sumisigaw ang mga gansa. Alam natin lahat na kapag maingay ang mga hayop ay parang may hindi tama. Ibig sabihin may nangyayaring hindi karaniwan. Pagtingin ni Stephen sa langit, nakakita siya ng dalawang bagay na parang bilog ang hugis. Ang isa ay agad na umalis habang ang isa naman ay lumapag sa malapit na kapatangan. Dahan-dahang lumapit si Stephen sa lunsad na bagay nang marinig ang mga boses at amoy ng sulfur. Iniisip na maaring ito ay isang experimental na military na sasakyang bumagsak. Sumigaw siya sa pag-aakalang may tao sa loob, ngunit walang sumagot. Sa halip, bigla na lamang naglabas ang eroplano ng isang usok na nagdudulot ng pagliyab sa damit ni Stephen. Dahil dito ay nakaranas si Stephen ng injury sa kanyang balat. Pagkatapos ng pangyayari, sumasailalim si Stephen sa iba't ibang pagsusuri sa medisina habang mas tumindi ang atensyon ng media. Ang kanyang mga pasa ay hindi normal at hindi kamukha ng mga karaniwang pinsala mula sa kahit anong bagay. Pagkatapos ng insidente, naranasan niya ang pagduduwal, pagkawala ng timbang at iba pang hindi maipaliwanag na mga problema sa kalusugan. Ang mga otoridad sa Canada at US ay nag-imbestiga sa insidente sa Falcon Lake at kinumpirma ang ilang aspeto tulad ng natuklasang radioactive mula sa pagbagsak ng kakaibang bagay. Ngunit ang kabuuang pangyayari ay nananatiling nababalot sa misteryo hanggang ngayon. Number 8. Ang insidente sa Broadhaven Primary School. Noong 1977, namataan ang UFO sa Broadhaven Primary School sa Pembrokeshire, Wales ay naging viral sa buong mundo. Noong Pebrero 4 ng taong iyon, 14 na bata sa paaralan ang nag-ulat na nakakita ng isang hugis bilog na bumaba sa isang malapit na bukirin. Hindi masyadong kumbinsido ang mga guro at matatanda sa sinasabi ng mga bata. Ngunit matibay ang paninindigan ng mga bata sa kanilang nasaksiyan at ang kanilang mga testimonyo ay nakatutok. Kapag tinanong silang iguhit ang kanilang nasilayan, ay pare-pareho ang mga guhit ng sasakyang ito. Sa kaso na ito ay nakakapaniwala ang sinabi ng mga bata. Ngunit hindi kontento ang mga matanda na ayon sa kanila, ang pangyayaring ito ay imahinasyon ng mga kabataan o biro lamang. Ngunit nananatiling matatag ang mga bata sa kanilang mga pahayag. Bukod dito, makalipas ang ilang linggo, inulat ng ibang residente sa Broadhaven ang kakaibang pangyayari kasama na ang pagmamasid ng di karaniwang sasakyang panghihimpapawid at mga katauhan na may kakaibang kasuotan.
Sa kabila ng maraming investigasyon ay wala pa rin konsensus kung ang insidenteng ito ay napatunayan na o hindi. Number 7. Ang pagkuha kay Travis Walton. Minsan ang mga kwento sa totoong buhay ay mas kakaiba kumpara sa mga alamat. Siguro nga yan ang dahilan kung bakit kakaiba ang kwento ni Travis Walton. Noong taglagas ng 1975, si Travis Walton isang manggagawa sa kagubatan at ang kanyang crew habang malapit nang matapos ang kanilang trabaho sa Apache Seed Graves National Forest. Noong pauwi sila ay may napansin silang kakaibang malaking metalikong disk sa gitna ng mga puno. Sa hindi inaasahang pangyayari, isang ilaw mula sa kalayuan ay biglang lumabas. Ayon sa kwento, tinamaan siya ng ilaw na ito at itinapon papalayo. Sa takot ay umalis ang kanyang crew at naiwan si Walton. Ngunit matapos ang ilang sandali ay naramdaman nila ang panghihinayang sa kanilang pagiging duwag kaya't bumalik sila. Sa kanilang gulat, wala na si Walton at ang kakaibang spaceship. Agad namang naghanap ang pulisya kay Travis ngunit walang bakas na makikita. At 5 araw pagkatapos, si Walton ay muling natagpuan habang walang masyadong naalala sa nangyari ng gabing iyon. Tinalakay niya ang kanyang mga karanasan sa loob ng kakaibang sasakyan. Number 6. Men in Black. Malamang ay pamilyar ka na sa Men in Black. Alam ko na iniisip mo ang nakakatawang karakter ni Will Smith at Tommy Lee Jones sa isang kilalang serye ng pelikula. Ngunit tinutukoy ko ang Men in Black sa totoong buhay. Kilala ang Men in Black bilang mga misteryosong tauhan na lumitaw pagkatapos ng mga pangyayari ng UFO. Ang kanilang pangunahing layunin ay tila upang siguraduhin mananatiling tahimik ang mga saksi tungkol sa kanilang mga nakita. Karaniwang nakasuot ng itim na damit at nagpapakita ng kakaibang kilos. Sinasabing lumalapit ang mga ito sa mga saksi ng UFO at ini-intimidate sila para manahimik at huwag ibahagi ang kanilang mga karanasan sa buong mundo. Ang kanilang mga pinagmulan at kaugnayan ay nananatiling usapin ng pagtatalo. May mga naniniwala na sila ay kumakatawan sa isang lihim ng ahensyang pampamahalaan, habang mayroon namang nag-aargyo na maaring sila ay mga nilalang mula sa ibang mundo. Isang kilalang kwento tungkol sa Men in Black ay nag-uugma noong 1953. Sinasabi ng mananaliksik na si Albert K. Bender na siya ay binisita ng 3 lalaki na nakaitim na damit matapos niyang matuklasan ang isang metal disc. Ayon sa kanya na sila ay nagbabala na huwag ituloy ang kanyang pagsasaliksik sa UFO. Number 5. Ang paglaho ni Frederick Valentic. Noong Oktubre 21, 1978, si Frederick Valentic, isang 20 anyos na Australianong piloto, umalis mula sa Moorabbin Airport sa Melbourne. Naglakbay siya gamit ang kanyang eroplano at sa panahong ito, nakaranas siya ng isang kakaibang pagsalubong ng sasakyang panghimpapawid. Sa kanyang paglipad, nakipag-ugnayan si Valentic sa Melbourne Air Traffic Control at ipinaabot ang kanyang pangamba tungkol sa isang hindi nakikilalang sasakyang sumusunod sa kanya. Dinidescribe niya ito bilang metalikong kumikislap na may maliwanag na mga ilaw na gumagalaw ng hindi karaniwan. Ang mas nakakabahala pa, sinabi niya na sasakyang ito ay tila lumalapit sa kanya na labis nakakatakot. Ayon kay Valentic na ang kanyang sinusundan ay hindi isang sasakyang panghimpapawid kundi isang UFO na lumilipad. Pagkatapos ipaalam ang impormasyong ito, bigla na lamang nawala ang lahat ng komunikasyon sa piloto. Sa kabila ng pagsusumikap na hanapin siya, sa mga sumunod na araw, walang anumang bakas ang natagpuan sa kanya. Number 4. Sinaunang mikrobyo ng meteorite. Sa loob ng mga taon, ilang meteorite mula sa Mars ang natuklasan sa Earth. Hindi lamang nagdadala ang mga meteorite na ito ng impormasyon tungkol sa bulang planeta, kundi pati na rin ang mga ideya tungkol sa posibleng buhay doon. Noong 1996, nagkaroon ng malaking epekto sa komunidad ng siyentipiko kung ano ang natuklasan. Isang koponan ng mga siyentista ng NASA ang nag-anunsyo na natagpuan nila ang posibleng microscopic fossil na ebidensya ng bacterial life sa isang meteorite mula sa Mars. Ang meteorite na ito na natagpuan sa Antarctica ay naglalaman ng mga estruktura na parang organismo ng bakterya. Bukod dito, may mga bakas din ng organikong molecules at mga katangian ng mineral na nagpapahiwatig ng buhay. Gayunpaman ay hindi sang-ayon ang mga kritiko dahil ayon sa kanila na ang bakterya ay maaring nabuo sa pamamagitan ng hindi biological na proseso. Number 3. Betty at Barney Hill.
Kung matagal mo nang sinusubaybayan ang mga pagmamasid tungkol sa UFO at mga alien, marahil ay narinig mo na ang kwento ng insidenteng ito. Ang kwento ng mag-asawang Hill ay isa sa mga pinakakilalang alien abductions. Nangyari ito noong 1961 nang sina Betty at Barney Hill na mula sa New Hampshire, USA ay bumabalik mula sa kanilang bakasyon sa Canada. Ang mag-asawa ay nagmamaniho sa White Mountains nang makakita sila ng isang maliwanag na ilaw sa kalangitan. Ngunit laking gulat nila na ang ilaw ay lumapit sa kanilang sasakyan. Ito ay may magkakaibang kulay na ilaw. Gamit ang telescope ay nagsasabi na nakakita sila ng katawan sa loob ng sasakyang iyon na siyang ikinabahala nilang dalawa. Sumubok ang mag-asawa na magtago, ngunit bigla na lamang silang nahilo at nahimatay. Noong magising ay natagpuan nila ang kanilang sarili, milya ang layo mula sa dating lokasyon. Ang misteryosong pangyayaring ito ay nag-iwan sa dalawa ng pagkalito. Ayon kay Betty, sa huli, nananaginip siya tungkol sa pangyayari kung saan naalala niyang dinala siya sa loob ng sasakyang iyon at sumasailalim sa mga medikal na pagsusuri mula sa mga nilalang na maituturing niyang mga alien. Sa paglipas ng mga taon, ang Betty at Barney Hill incident ay dumaan sa masusing pagsusuri kung saan may nag-aalinlangan na nagbibigay ng mga paliwanag mula sa maling pagkakakilanlan ng likas na mga pangyayari hanggang sa psikolohikal na mga kadahilanan. Gayunpaman, naniniwala naman ang iba na posibleng totoo ang kwento ng dalawa. Number 2. Noong ika-6 na ang Abril 1966, sa isang umaga sa Westall High School sa Australia, mahigit 200 estudyante at guro ang umano'y nakakita ng isang hindi kilalang bagay na bumagsak sa kalapit na palayan. Ito ay dinidescribe na parang lumilipad na plato at sinusundan ng isang mas maliit na eroplano. Matapos ang pangyayari, mabilis na sinuri ng pulis at militar ang lugar. Sinabi ng mga estudyante na pinagbabawalan silang pag-usapan ang pangyayari, kaya't nagtataka sila kung bakit. Dahil sa dami ng mga saksi ay mahirap itago ang sekreto. May ilan na nag-isip na maaaring ito ay isang weather balloon o isang experimental na militar na sasakyang lumilipad. Ngunit hindi sapat ang mga paliwanag na ito sa kakaibang galaw at kilos ng aligadong UFO. Number 1. Ang Seaboard Incident. Noong Disyembre 9, 1965, ang mga residente ng Kybor, Pennsylvania ay nakakita ng isang kakaibang fireball na dumaraan sa kalangitan bago bumangga sa malapit na kagubatan. May iba't ibang kwento ang mga saksi pero marami ang nagdi-describe na ang bagay ay parang butil na may mga encryption na katulad ng hieroglyphics sa paligid ng base nito. Agad na nagsimula ang investigasyon. Sa halip na panatilihing maayos at malinis ang lugar ng debris at walang sagabal, ay agad na nilinisan at inalis ang mga bagay. Halos parang ang mga otoridad ay nagtatangkang pigilan ang publiko sa pagkuha ng mas marami pang impormasyon tungkol sa nangyari. Ngayon, ang mas kahinahinala pa, ang opisyal na pahayag ay inangkin na ito'y meteor sighting. Gayunpaman, hindi kumbinsido ang marami, lalo na't may pagkakaiba sa pagitan ng mga kwento ng mga saksi at ang mga katangian ng karaniwang meteor. Lumitaw pa ang higit na pagdududa nang sabihin ng isang lokal na nakita nila ang detalye bago pa dumating ang militar. Inilalarawan ito bilang isang malaking metalikong sasakyan. Ngayon, may ilang teorya na sumubok ipaliwanag ang katotohanan sa likod ng kakaibang pangyayari. Isang piraso ng debris sa kalawakan o kahit isang lihim na Soviet satellite. Bagaman may mga dokumento na inilabas noon na nagpapahiwatig na ang bagay ay maaaring bahagi ng isang Russian satellite. Karamihan ay naniniwala na ang Seaboard Incident ay kaugnay sa sasakyang nagmula sa ibang planeta.